Carlos H. Condi iginiit EJK victims, mas dapat pagtuunan ng pansin kaysa pagkaaresto kay FPRRD. Bigay ng kanyang opinyon ang mamamahayag na si Carlos H. Condi tungkol sa pagkakadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, ICC. Si Condi, na kasalukuyang senior researcher sa Asia Division ng Human Rights Watch, ay kilala sa kanyang mga dokumentasyong naglalarawan ng mga kaso ng extrajudicial killings, EJK, na kinasasangkutan ng mga aktivista, mamamahayag, propesyonal, at iba pa. Sa pinakabagong episode ng Morning Matters with Gretchen Ho, na ipinalabas noong Lunes ika-24 ng Marso, binanggit ni Condi na sa kabila ng mga magkasalungat na opinyon tungkol sa issue, hindi dapat nakatutok lamang ang diskurso sa pagkakadakip kay Duterte. Ayon sa kanya, mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga epekto ng kanyang administrasyon sa mga mamamayang Filipino. It's quite telling that he is now in The Hague, facing ICC, and undergoing a due process that he, himself, denied thousands of his victims, pahayag ni Condi, aniya. Ang pagkakaroon ni Duterte ng pagkakataon na dumaan sa due process sa harap ng ICC ay isang matinding contrast sa mga biktima na hindi naranasan ang parehong proseso sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dagdag pa ni Condi, ang sentro ng usapin ay hindi dapat nakafocus lamang sa kung paano inaresto si Duterte, kundi sa malupit na karanasan ng mga biktima ng extrajudicial killings at iba pang mga human rights violations sa kanyang termino. Ayon pa sa kanya, tila ipinagwawalang bahala ng kampo ni Duterte ang usaping ito para maiwasan ang pagsisisi sa mga hindi makatarungang hakbang na naganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Aminado si Condi na nais niyang marinig mula sa kampo ni Duterte kung anong uri ng mga ebidensya ang kanilang ihaharap upang ipagtanggol ang dating Pangulo sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ipinunto niya na mahalaga itong malaman upang magkaroon ng mas malalim na pagsusuri sa mga alegasyon laban kay Duterte. Ayon kay Condi, makikita natin kung gaano kalakas ang depensa ng dating Pangulo at kung may sapat na batayan ang mga kasong isinampa sa ICC, matatandaan na sa isinagawang pre-trial chamber ay ng ICC. Iginiit ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ang pagkakadakip kay Duterte ay isang uri lamang ng pure and simple na kidnapping. Ayon kay Medialdea, ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Duterte ay walang sapat na legal na basehan, at itinuring nilang isang anyo ng pang-aabuso sa batas. Samantala, nakatakda namang maganap ang confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Duterte sa darating na ika-23 ng Setyembre taong 2025. Ang hearing na ito ay magiging mahalagang bahagi ng proseso upang matukoy kung may sapat na batayan ang mga kasong isinampa laban sa kanya at kung magpapatuloy ang mga ito sa korte ng ICC. Sa mga sumusunod na linggo, malalaman kung paano tatalakayin ng ICC ang mga kasong may kaugnayan sa human rights violations at kung paano ito makakaapekto sa imahe at kasaysayan ni Duterte bilang dating Pangulo ng bansa. Tila hindi natatapos ang mga usapin hinggil sa kanyang administrasyon, at ang mga isyong ito ay patuloy na binabantayan ng publiko at mga eksperto sa karapatang pantao.